Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Ang ika-4 naman na ibabahagi ko ay tungkol sa routine. Sa low color final demo, may 2 routine na sinusunod. Yung una, dito nakapaloob yung dasal, babatiin, papaayos yung upuan, papapulot yung kalat, tapos i-check yung attendance. Yung ikalawa naman ay balik-aral, motivation, lesson, hanggang makarating sa pagbibigay ng takdang aralin. Sa experience ko, para matutuhan at hindi makalimutan yung unang part, yung pagdadasal, pagbati, pag-ayos ng upuan, pagpulot ng kalat, pag-check ng attendance, dapat before yung araw ng local or final demo mo, ginagawa mo na yung routine na yun. Halimbawa, nung final demo ko, before naman ako mag-demo, nami-meet ko na yung mga bata. May mga pagkakataon na ako lang yung pumapasok sa classroom, tapos ako yung nagtuturo, ako yung nagfa-facilitate. Yung mga araw na yun, yun na yung ginagamit ko para ma-practice ko yung routine ng pagpasok, magdadasal, babate, papaayos yung upuan, papapulot yung kalat, tapos i-check yung attendance. Dapat before yung local or final demo mo, makabisado mo na yung routine na yon. Tapos sa ikalawa naman, ang payo ko, ang natutuhan ko base sa naging experience ko, yung balik-aral, motivation, lesson, ilagay mo sa PowerPoint. Kasi kapag nasa PowerPoint yan, kahit na mablangko ka sa mismong local or final demo mo, basta makita mo yan sa PowerPoint, biglang magiging alam mo na yung gagawin. Ang isa rin na gusto kong ibahagi na natutuhan ko habang naghahanda ako para sa demo ko ay gumawa ng draft. Halimbawa, sa pagdadasal, pagbate, pag-ayos ng upuan, pagpulot ng kalat, pag-check ng attendance, dapat mabuo ko yon sa 5 minutes lang. After nun, yung balik-aral ko, dapat hanggang 5 minutes lang din. After nun, motivation, dapat 5 minutes lang din. Kasi kapag magde-demo, local man or final demo, kadalasan 1 hour lang. Kaya dapat, lahat ng routine, lahat ng part ng final demo, magawa mo sa loob lang ng 1 hour. Kapag din-draft mo na lahat, nilagyan mo na ng oras bawat activity, mayroon ka ng tuwid na landas. Ibig sabihin, malaki na yung possibility na matapos mo yung buong lesson plan sa oras na nilaan doon. Ibig sabihin, matatapos mo yung lahat ng mga kailangan mong gawin sa loob lang ng 1 hour. Kasi kadalasan, kapag sumusobra, baka mag-redemo, baka umulit ng demo. Kaya hanggat maaari, pagkasyahin na doon sa 1 hour. Gumawa ng draft, ilagyan lahat ng activity ng oras. Tapos, sa last part, di ba laging merong group activity? Sa group activity, lagyan mo lang ng oras. Halimbawa, 5 minutes lang. Dapat yung 5 minutes na yon nakapresent sa TV o kaya naman nasa laptop na nakikita ng mga bata. Kasi kadalasan, kapag ganun, yung mga bata, nagsasabi pa sila ng last 1 minute, last 2 minutes. Kasi nga, kulang yung oras. Pero kasi sa demo, hindi pwedeng sumobra sa 1 hour. Dapat, kung ano lang yung oras na binigay mo, doon lang magagawa na nila yung activity. Kasi kapag meron dyan, halimbawa, sa balik-aral pa lang sumobra ka na, paano mo pa isasagawa yung mga susunod na activity? Yung susunod na part ng lesson plan. Kaya hanggat maaari, dapat lahat ng part, lahat ng activity, may oras. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.